Naranasan niyo na bang tumingala sa malawak at bituing langit at makaramdam na tila hindi tayo nag-iisa rito? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang sagot sa tanong na iyan ay nakatala na mahigit 5,000 taon na ang nakalipas sa mga piraso ng basang luwad? Maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, sisisirin natin ang isa sa mga pinakanakakamanghang misteryo ng sangkatauhan. Pag-uusapan natin ang mga sinaunang Sumerian at ang kanilang mga mahiwagang Diyos. Pangako, may matututunan kayo ngayon na magpapabago sa inyong pananaw tungkol sa ating pinagmulan. Marami ang naniniwala na ang tao ang kusang bumuo ng unang sibilisasyon, pero ibang-iba ang sinasabi ng mga sinaunang teksto. Ayon sa kanila, maaaring bumalik ang ating mga lumikha. Ngayon, humanap ng komportableng posisyon, ipikit ang inyong mga mata, at mag-relax. Magsisimula na ang ating kwento. Habang unti-unti kayong bumibitaw sa pagod, pag-isipan at i-comment sa ibaba. Sa tingin nyo ba ang sangkatauhan ay isang aksidente lamang ng ebolusyon o bahagi ng isang napakalaking proyekto? Upang maunawaan ang bigat ng misteryong ito, kailangan nating maglakbay pabalik sa nakaraan. Isipin nyo ang lupain sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates sa teritoryo ng modernong Iraq. Doon, halos 6,000 taon na ang nakalipas, biglang lumitaw ang isang napakaabanting sibilisasyon, ang mga Sumerian. Sila ang nagbigay sa mundo ng gulong, matematika, astronomiya, masalimuot na sistema ng batas, at ang pinakaimportante sa lahat, ang pagsusulat. Itinala nila ang kanilang kaalaman sa mga tabletang luwad gamit ang cuneiform. Ang mga ito ay maliliit na marka na hugis kalso na itinusok gamit ang tungkod ng tambo. Sa loob ng mahabang panahon, nabaon ang mga tabletang ito sa ilalim ng makapal na buhangin. Pero nang mahukay at maisalin ito ng mga eksperto, nagulantang ang mundo ng siyensya. Ang mga teksto ay hindi lang tungkol sa kalakalan o pang-araw-araw na buhay. Detalyado nilang inilarawan ang kalawakan, ang istruktura ng solar system, at ang mga makapangyarihang nilalang na tinawag nilang Anunnaki. Sila ang mga bumaba mula sa langit patungo sa lupa. Ang kanilang mga kwento at babala ang ating hihimayin at pag-aaralan ngayong gabi. Simulan natin sa pinakaumpisa. Paano nga ba nalaman ng sangkatauhan ang tungkol sa mga tekstong ito? Isipin nyo, kalagitnaan ng ika-19 na siglo, nagbabagang buhangin sa gitna ng disyerto. Ang mga arkeologong British ay abala sa paghuhukay sa mga guho ng sinaunang lungsod ng Nineveh. Nakakapanghina ang init at halos malasahan mo na ang alikabok sa iyong mga ngipin. Biglang, sa ilalim ng makapal na lupa, may natuklasan sila. Hindi ito ginto o mamahaling alhas, kundi isang bagay na mas mahalaga pa. Isang buong aklatan na pagmamay-ari ni Haring Ashurbanipal. Mahigit 30,000 clay tablets ang nakahimlay doon sa loob ng maraming siglo. Noong panahong iyon, wala pang nakakaalam kung anong mga misteryo ang nakatago sa likod ng mga tipak ng tuyong luwad na ito. Inabot ng maraming dekada ng matiyagang pag-aaral ang mga dalubhasa bago nila tuluyang naunawaan ang mga nakasulat. At nang sa wakas ay nagsalita na ang kasaysayan, nayanig ang buong mundo. Ang mga mensaheng ito mula sa nakaraan ay tuluyang bumago sa ating pananaw tungkol sa sinaunang sibilisasyon. Ang mga may akda ng mga tekstong ito ay hindi inangkin ang kanilang pambihirang kaalaman. Sa halip, iginiit nila na ang lahat ng kanilang teknolohiya ay nagmula sa mga Diyos, mula sa mga tinatawag na Anunnaki. Sino nga ba talaga ang mga Anunnaki? Ang pangalan nila, kung isasalin mula sa sinaunang wika, ay may napakaganda at direktang kahulugan. Sila na nagmula sa langit, pababa sa lupa. Sa tradisyonal na kasaysayan,
Itinuturing lang silang mga karakter sa mitolohiya, bunga ng imahinasyon ng mga sinaunang tao para bigyang paliwanag ang kulog, kidlat, at ang pagbabago ng panahon. Pero subukan nating isantabi ang pagdududa, kahit sandali lang. Sa mga sinaunang kasulatan, hindi sila inilarawan bilang mga espiritu, kundi bilang mga pisikal na nilalang, mga pinuno, at mga inhinyero. At dito natin dapat linawin ang isang tanyag na akala. Marami ang nag-iisip na lahat ng eksperto ay naniniwalang mga alien ang mga Anunnaki. Pero hindi ito totoo. Ang teoryang ito ay pinasikat lang ng mananaliksik na si Zecharia Sitchin noong ika-20 siglo at madalas itong kontrahin ng mga akademiko. Gayunpaman, may isang bagay na hindi maikakaila kahit ng mga pinaka-istriktong propesor. Ang mga paglalarawan ng mga Sumerian sa mga Diyos na ito ay nakakapangilabot sa detalyado at teknikal. Hindi sila tunog kwentong bata, kundi parang isang ulat ng mga totoong pangyayari na itinala mismo ng mga nakasaksi. Ngunit saan nga ba nanggaling ang mga Anunnaki ayon sa mga sinaunang tekstong ito? May nakakagulat na sagot ang kosmolohiya ng mga Sumerian. Sa kanilang mga tala, binabanggit ang isang misteryosong ika-12 planeta, ang Nibiru. Para mas madali itong maunawaan, isipin nyo ang ating solar system bilang isang malaking orasan kung saan ang lahat ng mga planeta ay umiikot ng pabilog sa araw. Ngayon, dagdagan natin ito ng isang higanting pendulo ng kalawakan. Iyan ang Nibiru. Ang orbit nito ay hindi pabilog kundi hugis ng isang dambuhalang ellipse. Ayon sa pagsusuri ng ilang mga eksperto, dumadaan lamang ang Nibiru sa loob ng ating solar system, minsan sa bawat 3,600 taon. Sa mahabang panahon, nananatili lamang ito sa malalim at napakalamig na bahagi ng kalawakan. Inilalarawan ito sa mga sinaunang kasulatan bilang isang mapulang planeta na nagniningning ang tahanan ng mga Diyos. Ang napakahabang siklong ito ang nagpapaliwanag kung bakit hindi palaging narito ang mga Anunnaki sa mundo. Ang kanilang buhay at paglalakbay ay nakatali sa ritmo ng sarili nilang planeta. Ngayon, heto ang isang lohikal na tanong. Bakit nga ba kailangan ng mga nilalang mula sa ibang planeta ang ating daigdig? May napaka-praktikal na sagot dito, ang mga Sumerian tablet. Hindi nila habol ang ating pagkakaibigan o ang ating espiritualidad. Ang kailangan nila ay likas na yaman, partikular na ang ginto. Ayon sa mga teksto, unti-unting nasisira ang atmosfera ng kanilang planetang Nibiru. Para iligtas ang kanilang tahanan, kailangan nilang magsabog ng maliliit na partikulo ng ginto sa kanilang kalangitan. Ito ay para gumawa ng isang reflective shield laban sa cosmic radiation. Parang kwento lang sa science fiction. 'Di ba? Pero isipin natin ang teknolohiya ngayon. Sa kasalukuyan, gumagamit ang mga aerospace agency ng gold foil para protektahan ang mga satellite at spacesuit laban sa radiation. Paano nalaman ng mga sinaunang Sumerian ang tungkol sa mga katangiang ito ng ginto? Dumating ang mga Anunnaki sa daigdig bilang mga minero. Nag-organisa sila ng malalaking ekspedisyon para magmina ng ginto sa Timog Africa at sa Mesopotamia. Isang napakahirap na gawain ang pagmimina ng ginto. Sa mga sinaunang tekstong Sumerian, binanggit ang isang pangkat ng mga nakababatang Diyos na tinatawag na igigi. Sila ang inatasang magtrabaho sa mga minahan dito sa daigdig. Isipin nyo ang tagpong ito. Mga makapangyarihang nilalang na sanay sa laya ng kalangitan, biglang kailangang bumaba sa madidilim at malalalim na hukay. Sa loob ng daan-daang taon, wala silang ginawa kundi maghukay ng mga bato. Hanggang sa mangyari ang hindi maiiwasan, nag-aklas ang mga igigi. Ito ang kauna-unahang welga sa kasaysayan at ang tindi nito ay pangkalawakan.
Sinunog nila ang kanilang mga kagamitan at pinalibutan ang palasyo ni Enlil, ang pinuno ng mga Anunnaki sa mundo. Naging kritikal ang sitwasyon. Kailangan ng planetang Nibiru ang ginto, pero wala nang may gustong magtrabaho. Dito na pumasok ang kapatid ni Enlil, ang henyong siyentipiko na si Enki. Nagmungkahi siya ng isang kakaibang solusyon. Lilikha siya ng isang simpleng manggagawa na siyang papasan sa lahat ng mabigat na trabahong ito. Dito na nagiging kahanga-hanga ang pagkakatulad ng kasaysayan ng mga Sumerian sa mga modernong teorya ng genetics. Hindi basta-basta nilikha ni Enki ang tao mula sa wala gamit ang mahika. Inilalarawan sa mga sinaunang kasulatan ang isang masalimuot na proseso. Sinasabing kinuha ng mga Diyos ang esensya ng isang nilalang dito sa mundo at hinaluan ito ng kanilang banal na dugo. Sa madaling salita, kung titingnan natin ito sa modernong perspektibo, para itong genetic engineering. Kinuha nila ang DNA ng isang hominid na naninirahan na noon sa daigdig at hinaluan ito ng genetic material ng mga Anunnaki. Ayon sa mga clay tablet, dito isinilang ang unang tao, ang tinawag nilang Adamo. Pamilyar na pangalan, di ba? Ang kwentong ito ay may malaking pagkakahawig sa kwento ng Biblia tungkol sa paglikha kay Adan mula sa luwad. Pero ang mahalagang punto rito, ang mga tekstong Sumerian ay naisulat na matagal na panahon bago pa man ang Biblia. At ang tao ay nilikha para sa iisang layunin, ang maging isang masunuring tagapagsilbi na magmimina ng ginto para sa mga Diyos. Naging matagumpay ang paglikha sa bagong manggagawang ito. Mabilis dumami ang mga tao at naging masipag sa kanilang pagtatrabaho. Ngunit hindi nagtagal, isang bagong problema ang sumulpot. Ayon sa mga sinaunang tala ng Sumerian, naging hindi na matanggap para sa kataas-taasang pinuno na si Enlil ang ingay na idinudulot ng sangkatauhan. Masyadong maingay at masyadong aktibo ang mga tao. Bukod dito, mas mabilis silang umunlad kaysa sa binalak ng mga Diyos. Si Enlil, na noon pa man ay ayaw na sa proyektong paglikha sa tao, ay nagpasyang wakasan ito sa marahas na paraan. Nagdesisyon siyang burahin ang sangkatauhan sa mukha ng mundo. Kasabay nito, muling lumalapit ang planetang Nibiru sa daigdig. Ang dambuhalang grabidad nito ay nakatakdang magdulot ng malawakang sakuna. Iniutos ni Enlil sa lahat ng mga Diyos na ilihim ito sa mga tao, upang tuluyan silang malunod sa dambuhalang mga alon. Ito ang tinatawag natin ngayon na dakilang baha. Isang dilubyo na dapat sana ay bubura sa lahat ng bakas ng ating pag-iral. Ngunit ang sangkatauhan ay may tagapagtanggol, si Enki, ang mismong lumikha sa atin. Nadama niya ang bigat ng pananagutan para sa kanyang sariling nilikha. Dahil hindi niya maaaring hayagang suwayin ang utos ni Enlil, gumamit siya ng diskarte. Palihim siyang nakipag-ugnayan sa isang taong may busilak na kalooban. Sa mga sinaunang tekstong Sumerian, kilala siya bilang si Ziusudra o Utnapishtim. Binalaan siya ni Enki tungkol sa dambuhalang pader ng tubig na paparating at nagbigay ng mga tumpak na tagubilin kung paano bubuo ng isang higanteng sasakyang pandagat. Hindi lamang ito basta kwento tungkol sa isang maliit na bangkang kahoy. Ang mga teksto ay naglalaman ng mga detalyadong sukat, kalkulasyong geometriko, at disenyo ng isang sasakyang nababalot ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Inutusan si Ziusudra na isama ang kanyang pamilya at ang mga binhi ng lahat ng may buhay. Dito natin makikita ang isang pambihirang pagkakatulad. Ito ang kwento ng Arka ni Noe, na naitala na libu-libong taon bago pa man sumulpot ang lumang tipan. Ginawa ito ni Enki upang matiyak na ang kislap ng buhay ng tao ay hindi tuluyang maglaho sa kailaliman ng baha. At doon na nga humampas ang malaking baha sa daigdig. Ang mga paglalarawang nakasulat sa mga sinaunang tabletang luwad
ay tunay na nakakapangilabot. Ikinukwento nito ang dilim ng mga ulap, ang umaatungal na hangin, at ang mga along tila umaabot na sa langit. Maging ang mga Anunnaki ay nasindak sa bagsik ng kalikasan. Lumikas sila sakay ng kanilang mga sasakyang pangkalawakan at mula sa itaas ay puno ng sindak na nakatingin sa ibaba habang tumatangis para sa ganda ng mundong naglaho. Nang tuluyan ng humupa ang baha, wala nang bakas na natira sa dating mundo. Ngunit ang sasakyang dagat ni Utnapishtim ay nakaligtas. Galit na galit si Enlil nang malaman niyang may mga tao pang nabuhay. Subalit nagawang kumbinsihin ni Enki ang kanyang kapatid na napatunayan na ng tao ang kanilang karapatang manatili sa mundo. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang pakikitungo ng mga Diyos sa atin. Hindi na nila tayo tiningnan bilang mga piping alipin lamang. Nagpasya ang mga Anunnaki na ibahagi ang kanilang kaalaman sa mga nakaligtas. At gaya ng sinasabi sa mga sinaunang teksto, muling bumaba ang karangalan ng pagkahari mula sa langit. Doon na nagsimulang turuan ng mga Diyos ang sangkatauhan. Matapos ang malaking baha, isang bagong yugto ang nagsimula para sa sangkatauhan. Ibinahagi ng mga Anunnaki ang mga pundasyon ng pagsasaka at tinuruan ang mga tao kung paano magtayo ng mga lungsod at mga kanal para sa irigasyon. Sila rin ang nagbigay sa atin ng mga batas at ng sistema ng ating lipunan. Ang nakakaaliw dito, hindi kailanman itinuring ng mga haring Sumerian ang kanilang sarili bilang mga ganap na pinuno. Sa halip, tinatawag nila ang kanilang sarili na mga kinatawan lamang ng mga Diyos. Ang mga Anunnaki naman ay nanirahan sa mga nakapinid na gusali sa gitna ng mga lungsod, ang mga tinatawag nating templo o ziggurat ngayon. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga ordinaryong tao sa mga lugar na ito. Ang mga pari lamang ang tanging may pahintulot na magdala roon ng mga pagkain at kasuotan. Isipin ninyo ang eksenang ito. Isang dambuhalang baitang-baitang na piramide na nakatayog sa gitna ng lungsod. Sa pinakatuktok nito, sa loob ng isang sagradong silid, naroroon ang isang Diyos. Nagbibigay siya ng mga utos, kumukontrol sa panahon gamit ang mga misteryosong kagamitan, at nagdidikta sa tadhana ng buong bansa. Para sa mga Sumerian, hindi ito isang relihiyon gaya ng alam natin ngayon. Ito ang kanilang pang-araw-araw na katotohanan. Lumipas ang mga panahon, at isang araw, isang mahiwagang pangyayari ang naganap. Isinasalaysay sa mga sinaunang ulat ang isang yugto ng matinding pighati. Bigla na lamang nilisan ng mga Anunnaki ang kanilang mga lungsod. May mga kwento tungkol sa nagngangalit na mga bagyo, ngunit hindi ito ordinaryong unos. Base sa mga paglalarawan, tila ito ay lason sa hangin o radyasyon. Pinanggit din ang isang masamang hangin na naghahasik ng kamatayan sa bawat madaanan. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin ito sa mga eksperto. Nagkaroon nga ba ng matinding alitan sa pagitan ng mga Diyos gamit ang mga sandatang mapanira? O isa lamang itong natural na sakuna? Anuman ang totoong nangyari, sumakay ang mga Diyos sa kanilang mga bangka sa langit at tuluyan ng lumipad palayo. Iniwan nilang mag-isa ang sangkatauhan. Isang malaking dagok ito sa buong sibilisasyon. Nabakante ang mga lungsod at naghari ang gulo. Pakiramdam ng mga tao ay para silang mga batang biglang inulila. Sa gitna ng takot na ito, nagsimulang magmadali ang mga pari na itala ang lahat ng kanilang kaalaman sa mga tabletang luwad. Nais nilang hindi mabaon sa limot ang alaala ng kanilang mga lumikha at ang mga mahahalagang turo nito. Isinulat nila ang lahat ng ito para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Sa mga huling tekstong iniwan nila, matatagpuan ang isang mahalagang babala. Iba ang pananaw ng mga Sumerian sa oras kumpara sa atin. Para sa atin, ang oras ay isang tuwid na guhit mula sa nakaraan hanggang sa hinaharap. Ngunit para sa mga sinaunang tao
ng Mesopotamia, ang oras ay paikot. Ang lahat ng naganap na ay tiyak na mauulit muli. Naniniwala sila sa mga dakilang siklo ng universo at malinaw ang kanilang mensahe. Hindi habambuhay ang paglisan ng mga Diyos. Bagamat napakalawak ng orbit ng Nibiru, hindi ito nagbabago. Kapag natapos ang isang dakilang siklo, muling lilitaw ang planetang ito sa ating kalangitan at kasabay nito, magbabalik ang mga lumikha sa atin. Ayon sa mga sinaunang pari, bago sila dumating, magsisimulang lumitaw ang mga senyalis sa mundo. Mawawala sa balanse ang kalikasan. Magkakaroon ng mga lindol, mga kakaibang pangyayari sa langit, at matinding kaguluhan sa sangkatauhan. Parang katulad lang ng mga nararanasan natin sa mundo ngayon, hindi ba? Ano nga ba ang kahulugan ng pagbabalik na ito para sa atin? Dito nahahati ang pananaw ng mga dalubhasa sa mga sinaunang kasulatan. May mga naniniwalang literal na tinukoy ng mga Sumerian ang pagdating ng isang armada mula sa kalawakan. At kung mangyari man iyon, kailangan nating humarap at magpaliwanag sa ating mga lumikha. Magustuhan kaya nila ang ginawa natin sa kanilang planeta? Iningatan ba natin ang kanilang yaman? O tuluyan na nating winasak ang kalikasan? Sa kabilang banda, may mga ekspertong nagsasabing hindi natin dapat literal na asahan ang pagdating ng mga Green Martians. Para sa kanila, ang babalang ito ay isang metapora lamang. Ang pagbabalik ng mga Anunnaki ay simbolo ng paulit-ulit na siklo ng mga pandaigdigang sakuna. Isa itong paalala na ang universo ay buhay at ang daigdig ay laging apektado ng mga puwersa nito. Ang pagdaan lamang ng isang malaking planeta ay sapat na upang yanigin ang mga magnetic pole o baguhin ang takbo ng ating klima. Anuman ang katotohanan, nananawagan ang mga sinaunang teksto na tayo ay maging mapagmatyag at huwag kalimutan ang ating abang kalagayan sa gitna ng malawak na sansinukob. Tingnan natin ito sa pananaw ng modernong siyensya. Posible nga bang nag-exist ang misteryosong planetang iyon? Sa mahabang panahon, pinagtatawanan lang ng mga astronomer ang ideyang ito. Pero nitong mga huling taon, nagbago ang ihip ng hangin. Nakatuklas ang mga scientist ng maraming kakaibang bagay sa mismong dulo ng ating solar system. Ang mga nagyayelong asteroid sa labas ng orbit ng Pluto ay gumagalaw na tila nahihila ng grabidad ng isang dambuhala at hindi nakikitang bagay. Ngayon, seryoso nang hinahanap ng mga astronomer ang tinatawag nilang Planet 9. Dapat ay dambuhala ito at may napakahabang orbit, eksakto sa inilarawan ng mga Sumerian 5,000 taon na ang nakalipas. Nagkataon lang ba? Siguro. Pero aminin nyo, nakakapangilabot isipin na ang mga modernong computer model ay kinukumpirma ang mga bagay na inukit lang sa luwad, sa ilalim ng ilawang langis noong unang panahon. May isa pang mahalagang babala na matatagpuan sa mga sinaunang kasulatan ng mga Sumerian. Ito ay ang babala tungkol sa labis na pagmamataas ng tao. Noong lisanin tayo ng mga Diyos, ipinamana nila sa atin ang kapangyarihan sa daigdig. Ngunit kaakibat nito, iniwan din nila ang mga batas ng balanse at pagkakaisa. Madalas mabanggit sa kanilang mga teksto ang konsepto ng me. Ang mga ito ay tila mga banal na programa o batas ng tadhana na siyang nagpapatakbo sa lahat, mula sa paggalaw ng mga bituin hanggang sa bawat kilos ng tao. Naniniwala ang mga Sumerian na kapag ang mga batas na ito ay nilabag, at kapag ang lipunan ay nilamon na ng kasakiman at kawalan ng katarungan, babalik ang mga Diyos upang muling magtakda ng kaayusan. At ang kaayusang ito ay ipatutupad ng may kamay na bakal. Lumalabas na ang babalang ito ay hindi lamang nakatingin sa kalangitan, kundi nakatuon din sa loob ng ating sarili. Isa itong paalala na ang ating teknolohiya at kapangyarihan ay hindi kailanman magiging sapat
para ituring nating Diyos ang ating mga sarili. Nananatili pa rin tayong mahina sa harap ng hiwaga ng kalawakan at sa sarili nating mga pagkakamali. Isipin ninyo ang tagpong ito. Isang sinaunang templo sa Babylon o sa Ur. Malalim na ang gabi. Isang matandang pari ang nakaupo sa tapat ng aandap-andap na apoy. Hawak niya ang isang malambot na tabletang luwad at isang matulis na panulat. Batid niyang ang kanyang lungsod ay unti-unti nang naglalaho. Tumingala siya sa kalangitan, hinahanap ang mapulang ningning ng bituin, ang tagapagbalita ng muling pagbabalik. Maingat niyang inuukit ang bawat titik, ang bawat salita. Isinusulat niya ang tungkol sa dakilang baha, sa karunungan ni Enki, at sa lupit ni Enlil. Alam niyang hindi na niya aabutan ang pagtatapos ng siklong ito, ngunit nais niyang malaman nating mga susunod na salinlahi ang katotohanan. Isinilid niya ang tableta sa isang banga at itinago ito sa mga archive. Ang bawat ukit ay isang pagsusumamo, isang huling pag-asa. Pag-asang hindi malilimutan ng sangkatauhan ang ating pinagmulan. Na hindi mawawala ang ating alaala sa gitna ng nagbabagong panahon. At ngayon, matapos ang libu-libong taon, narito tayo, binabasa ang kanyang mensahe. Pero bakit nga ba hanggang ngayon, ramdam na ramdam pa rin natin ang kwentong ito? Bakit nga ba milyon-milyong tao ang nahuhumaling sa mga Anunnaki at sa mga sinaunang sibilisasyon? Marahil, nasa sikolohiya na natin yan. Mahirap kasing tanggapin na tayo lang talaga ang mag-isa sa gitna ng dambuhala at malamig na kalawakan. Naghahanap tayo ng parang mga nakatatandang kapatid, yung mga mas matatalino sa atin na darating para ayusin ang ating mga problema, o kaya naman yung mga magpapaliwanag kung ano ba talaga ang saysay ng ating buhay. Ang mga alamat ng Sumerian ang nagbibigay sa atin ng pakiramdam na bahagi tayo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Sinasabi nito na, hindi kayo aksidente lang, nilikha kayo, at mayroon kayong tadhana. Kahit pa ang tadhanang iyon ay ang simpleng pagtatrabaho lamang, pinagkakabit pa rin tayo nito sa universo sa pamamagitan ng isang hindi nakikitang ugnayan. Ang kaisipang ito ay nakakatakot, pero kasabay nito, nakakapagbigay rin ng kapanatagan. Nababawasan nito ang bigat ng ating pangungulila sa mundong ito. Ngayon, pag-isipan naman natin ang hinaharap. Kung tama ang mga Sumerian at totoo ngang may great cycle, ano ang gagawin natin? Handa na ba tayong harapin ang ating mga lumikha bilang kanilang kapantay? Sa nakalipas na libu-libong taon, natutunan na natin ang genetic engineering. Nagpapadala na tayo ng mga sasakyan sa kalawakan at sinusubukan nating baguhin ang atmosfera ng ibang mga planeta. Unti-unti na tayong nagiging katulad ng mga Diyos na inilalarawan sa mga sinaunang clay tablets. Marahil, ang pinakamatinding pagsubok sa oras ng kanilang pagbabalik ay hindi ang pananatiling buhay, kundi ang pagpapakita na hindi na tayo mga alipin, na tayo ay isa ng matalino at malayang lahi na kayang panindigan ang ating sariling tahanan. Sa madaling salita, ang babala ng mga sinaunang tao ay hindi isang banta, kundi isang hamon para tayo ay mas magsumikap at umunlad. Habang pinapakinggan ang mga sinaunang kwentong ito, madaling malunod sa lawak ng panahon. Ang libu-libong taon ay tila lumilipas lamang sa isang saglit. May mga kahariang sumisibol at kalaunan ay natatabunan ng buhangin. Ang mga Diyos ay bumababa mula sa langit at muling nagbabalik sa mga bituin. Ngunit ang mundo ay patuloy pa ring umiikot. Sa labas ng iyong bintana, nandoon pa rin ang parehong kalangitan na minasdan ng isang sinaunang Sumeryanong astronomo. Iyon ding mga bituing iyon na nagtatago ng kanilang mga walang hanggang lihim, at sa kung saan, marahil ay tinatahak ng isang dambuhalang pulang planeta ang kanyang mahabang paglalakbay.
Hindi ito nagmamadali. Napakabagal ng tibok ng orasan ng kalawakan. Mayroon pa tayong oras. Oras upang pagnilayan kung sino nga ba talaga tayo. Oras upang matutong mamuhay ng may kapayapaan sa isa't isa at kaisa ng ating planeta. Hayaan mong maging isang oyayi ng kalawakan ang kwentong ito. Isipin mong dahan-dahang humuhupa ang ingay ng mundo hanggang sa ang tanging matira ay ang payapang hininga ng kawalang hanggan. Masdan ang mga bituin habang dahan-dahang bumabaybay sa kalangitan, binabantayan ang iyong pagtulog. Ang mga sinaunang kasulatan ay nabasa na, at ang kanilang mga misteryo ay naging bahagi na ng iyong mga panaginip. Bahagi tayo ng dambuhala at kamanghamanghang sansinukob na ito. Huwag mangamba sa pagbabalik ng mga lumang Diyos o sa anumang sakuna mula sa langit. Ang kailangan lang ay damhin ang malalim na ugnayan ng bawat panahon. Mula sa unang tao hanggang sa atin ngayon, may isang mahaba at walang putol na hibla ng buhay na nag-uugnay sa ating lahat. Magpahinga ka na. Hayaang malunod ang iyong diwa sa mga sinaunang alamat na ito. Matulog ng mahimbing sa katiyakang ang buong universo ang kumakandili sa atin. Ito ang isa sa mga kamanghamanghang aral na ibinibigay sa atin ng kasaysayan. Ang babala ng mga Sumerian ay hindi lang pala basta pananakot tungkol sa gunaw ng mundo. Isa itong malalim na mensahe. Ipinaalala nila sa atin na ang mga sibilisasyon ay dadaan at lilipas. Isang paulit-ulit na siklo. Hindi tayo mga Diyos, kahit pa kaya na nating magtayo ng matatayog na gusali at kontrolin ang kalikasan. Kapag kinalimutan natin ang balanse ng mundo at kung magiging labis tayong sakim at malupit, ang mundo mismo ang magsisimula muli, gaya ng nangyari noong panahon ng dakilang baha. Babalik man ang mga nilalang mula sa kalawakan o magkaroon man ng malaking sakuna sa kalikasan, ang aral ay mananatiling pareho. Iniwan sa atin ang kaalamang ito upang hindi na natin maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi sa pagtuklas sa mga hiwaga ng Mesopotamia. Sana ay nagbigay ang kwentong ito ng magagandang kaisipan at mahimbing na pagtulog sa inyo. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong misteryo ng kasaysayan, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito, at panoorin ang iba pa naming mga video para sa pagtulog. Bago kayo tuluyang makatulog, iwanan ang inyong sagot sa ating comment section. Sa inyong palagay, aling bahagi ng mga sinaunang alamat ang tunay na naganap? Magandang gabi at hanggang sa muli nating pagkikita.